take niyo sa political dynasty dito sa Pilipinas? Ako, wala naman akong problema dyan. Basta may sa batas din, susundin natin. As long as wala pang batas din, ano naman tayo, demokrasya naman tayo, ang taong bayan ang pili at bubuto. So, respetuhin muna natin ngayon. Pag may batas na, then we must follow and submit. And naiisip niyo pa rin po bang bumalik sa showbiz o kaya sa sports dahil po sa ngayon kung sakaling papalarin kayo manalo ulit sa pagkasenador? Hindi ko pa alam, basta focus muna ako sa aking pagtakbo and hoping na manalo ako, makabalik sa Senado at magawa ko yung mga gusto ko dapat gawin. May mga bago po ba na yung mga hindi niyo nagawa before na gusto niyo gawin ngayon? Marami. Siguro yung mag-file ako ng bill na magkaroon ng pundo, enough funds para sa pagbibigay ng sustainable livelihood sa mga mahihirap, and then pagpapalakas ng micro, small, medium enterprises. Yung small, medium enterprises natin 99% yan dito sa ating bansa. So, yun talaga ang makapagbigay ng trabaho sa medium mga Pilipino. Sa sports po may balak din po ba kayo mga batas? Kasi Sa sports naman, kailangan iayos natin yan kasi ang sports natin, daming problema, yung PEC hindi nakakasundo doon sa POC. So medyo may gap sila na hindi pagkakasundo. So kailangan pagkaisahin at magtatag ng programa pang national para sa sports na ma-develop yung grassroots level natin. Senator, sa entertainment industry, what from the entertainment industry? Ano po plano? Entertainment industry, supportahan din natin kasi medyo nag-boom, subside down na yung mga ngayon yung entertainment industry natin na dapat supportahan natin. No? Especially makita natin sa EDSA, ibang hindi na taga rito yung mga laging pinopromote natin, taga ibang bansa na. Korean na. kahit po si Miss Jinky, di ba? Korean ang gusto. Korean na. So, pero pag sa bahay kami, lagi siya nanonood yung mga old na mga movies, yung mga Tagalog, Sharon Cunita, Vilma Santos, yung mga niya. So, marami isang pinapanood ng mga una pa. Ngayon kasi puro mga foreigner na ang foreign movies na yung natin, pinapanood natin. Dapat mag-ano din dito sa atin. Siya, abat yung bago yung show, di ba? Meron tayong Bagong show. Kasali kayo sa reality. Yung Physical Asia, Physical 100. Physical Asia, Paano po yun? Abangan nyo yun, kami ang third season ng After the Physical. election pa yan. Kami ang third season ng Physical 100. After the election na po yun? After election na. Kaya mabibigyan niyo na po. Mga September, October na yun. Pero Kumusta yung experience na to sa kailangan malakas ka. Kailangan malakas ka. Kami pinakamaliit na grupo sa Pilipinas. Kasi team ang concept pinakamaliit kami yan, lalaking mga ibang bansa. Senator, tanong ko lang, sino pong nag-encourage kay Miss Jinky na tumakbo ulit sa politika? Kasi dati po di pa tumakbo na siya. Hindi naman, kumbaga nomini nga siya, hindi siya para kung sakaling maano siya din. So by chance lang po. By chance lang. Hindi naman po siya ganun ka-eager talaga. Hindi naman. Pero ano po yung nagtulak sa kanya? Bakit po? Ako nagtulak. Kayo po nagtulak. Ako nagtulak. Dahil po, ano pong Para magkaroon din, ma-busy din siya na hindi siya lagi doon sa bahay. Lagi lang siya sa bahay. Ano pong ipifeel niyo pag si Jinky medyo napabash dahil sa mga pinupost niya, mga love stories niya? Hindi naman siya na-apektuhan nun dahil unang-una hindi naman namin ninakaw yung pera. Pinaghirapan naman, proud kami na sa paghihirap namin, dugo at pawis ang puhunan, nakabili kami ng ganun. And maging inspirasyon sana sa mga tao na kailan lang magsikap para matupad yung mga pangarap sa buhay. So hindi po nakahinder yung pagiging public servant niyo para malimit yung mga postings ng... Hindi naman kasi at least yung mga sinusuot namin o ginagamit namin talagang sulit naman yung namin yung
pagod, hirap talaga, buhay ang nakataya. Kaya medyo ano naman i-enjoy naman namin yung sarili namin para dahil siyempre yung kikita ka ng ganong pera tapos buhay mo ang nakataya, dugo at pawis ang puhunan. Ibang klase. And then, di ba? Last question. Lalo na parang nagtatrabaho ka ng construction ba, pagka mag-sweldo ka, proud na proud ka, naggastusin mo yung sweldo mo dahil pinaghirapan mo. Sa Manila, response na po sana sa criticisms na marami po sa mga alyansas lately, dati pong kaalyado ni former President Duterte, and now President Marcos is saying that a vote for alyansa is a vote against the controversial policies po of the former President. Ano po yung response po dun sa criticisms na gano'n sa Manila? Maganda yung programa naman ng alyansa. Anong masama doon na magbigay ng trabaho, sustainable livelihood sa mga pamilya? Napakaganda nun ah. Iyon ang kinahanap ng mga mahihirap na tao. So bakit hindi natin, lagi naman tayong gano'n na, kaya nga sabi ko, nananawagan ako sa buong bayan na magkaisa tayo, hindi wag tayong laging pag may sino nakaupo, may mag-criticize kung sino nakaupo. Mula pa noon hanggang ngayon, yun ang naging kalakaran na eh. Kung sinong ihalal ng tao, marami nagki-criticize. Kung sinong, tapos pagkatapos ng termino niya, pag iba na naman nahalal, marami na naman mag-criticize. So, walang hangganan. So, kaya ganito ang sitwasyon natin. What if, after ng eleksyon, magkaisa tayo para doon sa magandang programa? Subukan daw natin. Baka sakaling lahat tayo aasinso at aasinso ang bansa natin. Senator, last question. Kung tutuusin, mayaman na kayo, bilyonaryo, pwede na kayong mamahinga or enjoy yung buhay nyo. Pero bakit po mas gusto nyo pa rin pumasok sa politics? Isang prinsipyo ko sa buhay ko, know your purpose. Hindi kayo pinanganak dito, hindi tayo pinanganak dito para mag-gratify sa desire sa flesh natin. Meaning to say, kung anong mayroon ka, talagang iwalda mo lang nandito tayo sa mundong ito. Nag-exist tayo dito sa mundong ito because for a purpose. And that purpose, we should know and learn na kailan mag-glorify ang Panginoon, makatulong tayo sa kapwa natin, magawa natin yung saloobin ng Panginoon. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magsiservisyo, tutulong sa abot ng aking makakaya sa sambayan ng Pilipino. Yan ang commitment ko kasi where I came from, talagang hindi ko ma-imagine kung ano yung narating ko ngayon because of God's mercy and goodness, blessings. Yan, I'm not relying on my own strength or ability, but I'm relying on God because He's the only one who gave me these blessings. Yun ang ano ko, and the only thing na magawa ko dito na matuwa ang Panginoon ay habang buhay ako, habang malakas ako, I will serve the people with honesty and with integrity and with God's guidance. Na maging proud lahat. Senator Manny, yung planong movie nyo sana with Senator Bong, Senator Lito, na parang expendable. Last na po, may Oo. pasensya na po. Ayun po. Ano po ang status? Matutuloy pa po ba? Pinag-usapan pa namin still, ongoing pa rin yung discussion, but we'll update you. Salamat po. Okay.